So, good morning po sa lahat. So, gospel reflection muna tayo. First Sunday of Advent, December 3, 2023. So, itong araw na to, this Sunday is first Sunday of Advent. So, pag dumadating na yung first season of Advent sa ating mga Catholics, ito ay nangangahulugan na ilang linggo na lang Pasko na ng pagsilang ng ating poong Panginoong Diyos o ng poong Nazareno. Di ba? Ito yung 4 weeks of preparation. Di ba? Sa Boy Scout, Girl Scout, Cub Scout, di ba? Laging handa. Pero ang tanong, kahit nag-Boy Scout kayo o nag-Girl Scout kayo o nag-Cub Scout kayo nung kabataan nyo, lagi ba kayong handa sa lahat ng aspeto ng buhay nyo? Parang napakahirap. This is also the time na dapat tayong gumawa ng mga corporal works of mercy o gumawa ng kabutihan sa ating kapwa at umiwas sa anumang tukso at kasalanan. Well, yun na yun, di ba? Laging handa. Kaso minsan lagi tayo nakahandang minsan lagi tayo nakahandang mamburaot. Lagi tayo nakahandang mambuli. Di ba? We are all prepared for mischievous things. We are prepared to lie. Kumbaga, minsan kasi kung ano pa yung negative, doon tayo laging handa. And kasama ako doon. Ako mismo, aaminin ko, handa ako minsan sa lahat ng negative na bagay, hindi sa lahat ng mabubuting bagay. Aaminin ko yun. And some people deny that. Dahil hindi naman ganun kalaking kasalanan yung kanilang ginagawa. They think na, hindi sila ganun just because yung gravity ng kanilang offense is hindi naman, kumbaga, tolerable. Parang sakit yan eh. May mararamdamang campaign. Hindi porket tolerable yung pain o kaya mo yung sakit, hindi na siya masakit. Yun. Di ba? Hindi porket tolerable yung ginagawa mo, it doesn't mean na wala kang kasalanan o wala kang kabulastugang ginagawa. Yun ang dun. Tsaka yung isa pang sinabi dun sa Quiapo Church, piniprepare tayo sa pagdating ng Panginoon as yung incarnation niya, which is kino-commemorate yung kanyang pagdating bilang judge, as king and judge, and then yung kanyang presence in the sacraments. Doon ako magpo-focus doon sa pagdating ng kasi doon tayo naka-focus doon sa commemoration lang nung birth sa incarnation ni Lord. Maraming handa, maraming regalo. Minsan nangungutang pa nga eh. And then pagkatapos ng Pasko, hindi na mabayaran yung utang. Nababaon sa utang dahil gustong maging magarbo sa Pasko. Yun ang masakit yan. Pangalawa, yung accountability. Kasi pag tapos ng buhay natin sa mundo, accountable tayo kay Lord dyan. Nakahanda ba tayong sagutin yung kanyang mga tinatanong na hindi naman natin pwede itago? 3 is yung presence ng sacraments. Di ba? Marami sa atin ang hindi nagsisimba. Ako kasi hindi lang ako makapunta ng simbahan, pero siguro by 2024 siguro masakit lang kasi yung paa ko. But yun na yun eh. Most of the sacraments are received in the church. Holy Eucharist, confession, lahat yan sa except for the anointing of the sick. And yung lahat ng sacraments, 7 sacraments, lahat yung tinatanggap sa simbahan. Except dun sa anointing of the sick. Kaya maraming mga tao ang hindi naniniwala sa pagsisimba. Hindi wala kayong grasya ng sacraments, especially Holy Eucharist. And if you really want to confess your sins as a Catholic, saan kayo makakakita nun? Simbahan lang. So, doon lumalabas yung importante ng pagpunta sa simbahan.
I mean, we only go to church one day in a 7 days, or almost wala pa minsan 1 hour in a day, di ba? Hindi naman hinihingi ng Panginoon yung buong oras natin, di ba? Dahil hindi naman tayo mga monghe at mongha, di ba, na prayer all day. Hindi naman nire-require yung buong oras natin. So sana yun man lang maibigay natin sa simbahan. And yun lang nga, di ba? Laging handa, di ba? Prepared. Kasi hindi natin alam. Hindi natin alam kung bukas makalawa, haharap na tayo yung sa itaas. So, yun lang yung gospel reflection natin ngayong first Sunday of Advent. So, yun lang po.